Get involved. In Heart Ministries exists to lead people worldwide into a growing relationship with Lord Jesus Christ and to strengthen the local church. As part of our mission, we want to come alongside you with unique resources designed to help you grow closer to God, to encourage, enlighten, and inspire you. We also invite you to join us in reaching millions across the globe with the life-changing message of the gospel. With your prayers and support, there is no limit to what God can accomplish through the ministry of Heart Ministries. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Philippians 4:19. Ano ba ang ibig sabihin ng financial freedom? Dito sa talatang ito na ating binasa mula sa Philippians 4:19 ay ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan at inaangkin ni Pablo nang sabi niya, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Ang ibig sabihin ng financial freedom, wag na natin masyadong palakihin na ibig sabihin pag financial freedom, meron kang financial freedom, ikaw ay milyonaryo. Ikaw ay bilyonaryo. Hindi ganon. Kundi pasimplihin lang natin mga kapatid. Ang ibig sabihin ng financial freedom, ang sabi nga ng banal na kasulatan, shall or will supply every need of yours. Sa ibang salita, shall supply all our needs. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang padre de pamilya, ikaw ay merong ilang anak, may asawa at may mga anak, at dumating ang tinatawag na emergency scenario sa buhay ng pamilya. Halimbawa, ang iyong anak ay naglalaro at bigla itong naaksidente at kailangang dalhin sa ospital sa kahit simpleng bukol o putok lang ng ulo o baraso, na meron kang kailangang dukutin na halagang 1,000, 2,000, 5,000. Mga ganun lang. At ang sabi rito ng banal na kasulatan, shall supply all our needs. So yung financial freedom, pag dumating ka sa ganoong pangyayari ng buhay mo, ay meron kang madudukot. Yun ay tinatawag na financial freedom. Kailangan ay meron ka laging nakareserba na kung ikaw ay mangyari sa iyo to, ay hindi ka na magkakaroon ng problema. So ano ang kailangan para mangyari ito? Ang sabi ng banal na kasulatan sa Romans 12:1, we need to renewing our mind. Kailangan baguhin natin ang ating pag-iisip. Hindi ko mo tayo'y mananampalataya na sa Panginoon ay lahat makukuha na ng pananampalataya na lahat magkakaroon ng magic. Hindi po. Kailangan po baguhin natin ang pagtingin natin. Kailangan magkaroon ka ng opportunity na meron kang additional earnings upang kung dumating sa'yo ang ganitong mga pangyayari ay madadama mo na meron kang financial freedom. Kaya po ang Heart Ministries ay ito po ang aming pinopromote na ang mga manggagawa natin ay magkaroon sila ng financial freedom na in case of emergency, meron silang pondo na magagamit at hindi na sila magiging lunos-lunos ang kanilang kalagayan sapagkat sa paghahagilap ng konting budget. Kaya po ang Heart Ministries
ay nakipag-partner sa isang malaking company sa Pilipinas, ang One of the Lifestyle International, sa panguna ng isa sa mga Hall of Famer na upline na mag-asawa na si Sir Henry at si Ma'am Jocelyn Nava, na kami ay nakapag-partner upang ito ay makapagbigay ng opportunity sa ating mga manggagawa na sila ay makawala sa pagiging alipin ng pera. Alam po, isa sa gabal sa mga manggagawa ay ang kung paano sila magkakaroon ng opportunity na magkaroon ng extra income na sa panahon ng biglaang pangangailangan ay hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kaya po, sa pamamagitan ng One of the, at ito pong mga product na ito ay hindi lamang magandang negosyo, kung hindi ito'y nagbibigay ng kalusugan. Alam niyo po, ako po ay may edad na, no? Going to 65 na po si Kuya Roland. Kailangan na po natin ang pumokus tayo sa mga healthy foods, healthy products, sapagkat sabi nga, kailangan nating ingatan ang ating sarili at tayo'y humaba ang buhay sa kalooban ng Diyos. Kaya po, sa ating mga manggagawa, sa ating mga church workers, sa mga church people, kami po'y magbibigay ng opportunity sa inyo. Kailangan lamang po ay magkaroon kayo ng renewing of your mind. Baguhin natin ang ating pagtingin ng mga pastor nabubuhay lamang sa mga church offering, love gift. Maganda po yun, pero limitado po yun. Pero kaya po, kung tayo'y magkakaroon ng opportunity, i-grab natin, sapagkat napakahirap nang dumarating tayo sa biglang pangangailangan, nahihiya tayo na lumapit sa church, lumapit sa treasurer, lagi na lang treasurer, laging advance na lang ang nangyayari sa buhay ng mga pastor. No po? Gusto natin kayong makawala dyan sa ganitong kalagayan. Kaya po ito po'y aming minamabuti na sana po'y sumali kayo at wala po kayong babayaran. At ginagawan po ng paraan ni Ma'am Jocelyn, ni Sir Nava, ni Sir Henry Nava, upang tayong mga manggagawa, mga church people ay magkaroon ng opportunity na kumita sa legal na paraan at makapagbigay ng kalusugan sa maraming mga tao na kung saan talagang kailangan nating bigyan ng pansin sa buhay natin, na tayo po ay tumatanda subalit malusog at masigla. Salamat po, at naway kontakin niyo po kami dito sa Herb Ministries 2020@gmail.com, at kayo po ay handa naming turuan, tulungan, gabayan upang makapagsimula kayo ng sideline na magagamit ninyo sa financial freedom. Salamat po. Manalo ng munting regalo dito sa Herb Ministries Podcast Radio. Ugaliin lamang makinig sa bawat episode o programa, at pagkatapos makinig, inyong ibahagi ang link ng ating podcast radio sa inyong mga kaibigan o mga kakilala. Mas marami kayong mababahaginan, mas maraming regalo na tatanggapin kayo. Magmadali! Ipabatid sa amin na kayo ay lumahok dito sa ating munting regalo sa pamagitan ng inyong email sa herbministries2020@gmail.com o kaya ay mag-text sa 0962-867-6792.